Dito tayo ngayon sa sinasabing bullying capital of the world daw ang Pilipinas sa mga paaralan natin. At ang mga estudyante natin may pinakamalungkot estudyante sa buong mundo. Bakit nga ba nakaganyan? Yan ang magandang itanong. Nasa linya po ng aming telepono si Pasig City Congressman Roman Romulo at chairman din po siya ng House Committee on Basic Education and Culture. Magandang umaga po, Congressman Romulo, sir. Yes, magandang umaga kong Erwin at syempre kay Aljo. kaibigan Sir Aljo. Magandang umaga morning. po. Okay. Sir, medyo si Pangulo, medyo nababahala po dito sa lumabas, dito sa base sa pag-aaral ng isang grupo na PISA. They're saying na we are the bullying capital of the world. At ano ho ang reaction nyo rito, sir? What do we need to do immediately para nga ma-resolve itong issue na ito? Kong. Yes, actually kong Erwin, nung 2013 more or less, so 2012, 2013, may bagong batas tayo, yung anti-bullying. Opo. Po ninyo, nung 2013, yung reported incidents lang po ng bullying, mga nasa 1,500. Pero by 2018, ay naging 20,000 na. Sus, Tapos sa totoo, yung sinasabi po yung survey na ginawa ng PISA, Opo. na medyo sa lahat ng mga na bansa na na-interview nila, ang Pilipinas yung sinasabi ng mga na-interview nila na bully sila, pinakamarami at malungkot sila. Nakasabay na rin po yan, may De La Salle EDCOM 2 study na nagsasabi rin po, ina-affirm yan. Ang totoong rason para sa amin po, Kong Erwin, Sir Aljo, una, totoo, masikip yung ating mga DepEd school. Kong, ano, Yes, Kong Erwin. is it the classrooms or is it kulang ng personnel ang mga DepEd schools natin at siguro kulang ng mga CCTV para mag-isip yung bata, uy, may CCTV pala rito. Di po ba? Tama po kayo, Kong Erwin. Hindi lang naman lack of classroom, pero kasama rin po dyan lack of personnel. Kung makikita po natin, under the law, kailangan po meron tayo po dyan na nagbabantay. Ang nangyari po sa implementation po niya, iisa lang po, teacher pa. Sa totoo, kasi kulang na po tayo ng guidance counselor. Kaya kasalukuyan po, kung alam niyo naman to, Kong Erwin, Opo. nasa BICAM na tayo para sa mental wellness. Right, Kasi right. gusto natin makahikayat po ng mga psychologist, mga guidance counselor, mga dalubhasa po na pumasok po sa DepEd. O kasi natin po, meron tayong 5,000 items, pero sa totoo po, 1,000 lang po ang takers. Ano nangyari? Kasi walang karera. So, wala hong wala hong silang future sa DepEd sa ilalim po ng kasalukuyang batas. Kaya nga ina-amendan po natin ngayon para meron silang career path rin kahit na bilang guidance counselor or psychologist. Kasama po yun. Talagang lahat po yan kasama dun sa contributory factors po. So, you agree, Kong, na kailangan siguro pag salang ng DepEd sa atin ay tignan natin kung saan paano tayo makakatulong sa Kongreso kung kailangan natin ng mag-hire ng mga guidance counselor at bumili ng mga equipment o mga gwardya ang mga eskwelahan natin ng mga public schools para maiwasan ito. Kasi karamihan ng mga bullying na nangyayari kung sa Roman, hindi naman sa mga classroom, kundi sa mga likod ng classroom, May CR. sa may CR, doon sa playground, doon nabubuli ang mga bata. Kailangan siguro na may bantay kung Romulo. Tama po yun. Kasi under the law, dapat may CC talaga, may grupo po, may committee na nagbabantay. Pero again po, Kong Erwin, Opo. siguro tayo rin sa Congress at Opo. syempre yung Senado, Opo. sa BICAM na po kami. Sana ho ay matapos namin yung BICAM. Aha. Mag-agree na po kami kasi talagang pag nabigyan natin ng career path yung registered guidance counselor sa pumasok ng DepEd, mas madaling humikayat ang DepEd. Ayun. Kailangan po natin talaga maisaayos yung batas na ito. Qualifications kaya dito, Kong, kasi mga guidance counselors dapat master's degree holder. Ang nais yata ni Secretary Angara, at least man lang, psychology graduate ka. Yan. Tama po. Yun. Kaya sa batas na yung BICAM po natin, nakasaad na po yan. In fact, nakasaad rin dyan, kung wala pa rin po tayo mahanap, kahit na
allied course po with 12 units of behavioral science. Yun. Kasi baka kulang talaga eh. Tama. Kulang ng 2 ata eh. All right. Congressman Roman Romulo, Lone District ng Pasig City at Chairman ng Committee on Basic Education and Culture sa Kongreso. Maraming salamat, Kong. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Thank you, Kong Erwin. Sir Aljo, kita po tayo mamaya, Kong Erwin. Thank you po. Thank you po. Samantala, nasa kabilang linya naman ang ating telepono by Aljo, si Willie Rodriguez ng National Parent Teachers Association. Sir Willie, magandang umaga. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Nationwide. Good morning, sir. Good morning po, Sir Erwin, at Aljo. Sir Aljo. Yes, Salamat po sa pag-imbita pong muli. Ang tanong ko lang, hindi po ba kayo nababahala dito? Nako, may lumabas kayo sa PISA na study na bullying capital of the world ang Pilipinas. Kahiya-hiya naman po. Ano kaya ang pwedeng masuggest po ninyo bilang kayo po ay sa PTA, National Parent Teachers Association, or may ginagawa na po ba ang iba't ibang mga PTA sa buong bansa para maibsan ito at matigil na itong bullying sa kabila na may mga batas pa tayo laban sa bullying? Sa ngayon po, talaga pong bingi, at para bang walang silbi po ang ating DepEd, kasi ganyan po. Matagal na po naming nirereklamo yan, madami na po kaming naipadalang mga reklamo, kasi nga po, every day po marami po kaming reklamo, na-receive, Ilang sa isang araw, Sir Willie, mga ilang bullying ang natatanggap nyo nationwide? Presidente. Actually kasi kasi ng mga parents takot na rin yan. Siguro mga 2 or 5 yan po. Every day? Opo. Bali itong ating galing po sa and Kaya then pala. dire-diretso po yan. Buong Pilipinas na po kasi ang National PTA through Praise the social Lord. media po. Sus, Bullying capital talaga. ilang araw ba ang ating classes, sir? How many days yung mga classes natin total sa isang Limang po yan. Limang araw po yan, Monday to Friday po. Dalawa pong session, minsan yung pang eskwela po. kung limang tatlong estudyante session na po. bubuli sa 25 na student, Diyos ko po, praise the Lord. Sa isang buwan, 100 na bata. Ano ko? Ang laki ng epekto niya sa paglaki. Ito. Oo. Ay, sigurado. Emotionally, psychologically. Pero, yung mga nabubuli, tumitindi. Kagaya mo, survivor. Iyan. Akala ko rin, bully ako na maliit Nabully pa ka rin ako. dati. But anyway, Sir Willie, so ano kaya ang immediate concern ninyo na pwedeng dapat or dapat gawin ng pamahalaan? Okay po, sana po na maipabalik po yung ating talaga pong pegtingin po itong ating DepEd Order number 7, Anti-Corruption Committee, nagsimula po yan noong 1997 at ngayon po itong 2022 inilabas po ulit. So ngayon po nakalagay po doon is member po ng stakeholder, yung ating mga PTA hindi po nagagawa. At ang ano po dito sana po, kasi nga po ang naging resulta po sa amin ng mga bullying, maski yung naglalabas ng baril yung bata, takot yung mga tao, ganyan. So ang ginawa po namin, binigyan po namin ng responsibility yan. Kasi nga po, yan yung pang ating mga deprived mga children. So nung nabigyan po silang responsibility as a leader, tumino po sila at naging leader po ng eskwelahan. Ganyan po yung ating mga nabubuli, At tulad mo na sinabi nyo, lumalakas po siya, This is po, by experience din po, Ako rin po inabuli mula pagkabata. So, ang ano po dito is high school graduate lang ako, but I'm doing this for everything. So, meron po tayong GRAP program primer ng ating ombudsman in partnership with DepEd, yung mga ating po mga bata, ginagawa po silang junior reporter ng ombudsman at saka ng DepEd. Sana po maibalik yun at saka yung ating pong anti-corruption committee paigtingin po at gawin po, ang dami po nating DepEd order na hindi po napapansin at saka hindi po pinatutupad. Okay. Alright. Thank you po. Bigyan natin siguro ng chance sa Sir Willie, yung bago nakaupo na secretary dahil hindi pa ho naman umiinit ang kanyang upuan. So let's give Secretary Angara the chance siguro, sir, or a benefit of the doubt kung ano po ang magagawa niya. I believe nakarating na rin po sa kanyang kaalaman itong issue na ito. Anyway, maraming salamat po, Sir Willie Rodriguez, Pangulo ng National Parent Teachers Association. Good morning po sa inyo.
Good morning po. Thank you po. Ayan. Ito yung ating suki, pero matagal na natin din nakakausap si Dr. Camille Garcia. Isa siyang clinical psychologist. So, clinical psychologist ito. Kailangan. Dr. Camille, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Network nationwide at sa Radyo Pilipinas. Good morning, Madam. Hi, good morning, Kong Erwin and Sir Aldo. Opo. So nice na madinig uli yung boses mo, Sir. Ay, Tagal-tagal na natin hindi nakakapag-usap. Oo nga, from now on, mag-uusap na tayo ng lagi. At kagaya nga po nitong issue na ito, bullying sa eskwelahan. Paano ba ako being parent? Oo. Na magkaroon ng peace of mind. Ang anak ko, pag pumasok sa school, pagbalik niya, walang mga pasa, walang mga sugat, hindi na i-stress dahil hindi siya nabubuli. Paano ho ba yan? Yan ho ang tanong ko sa inyo. How can they avoid yung mga bata, lalo na yung anak mo, medyo mahiyain, malungkot, or hindi masyado magaling sa eskwela. Yun ang mga nabubuli. May mga kapansanan. May kapansanan, Ayan. mga payat, sipunin, may sakit. Yung mga ganon, Dok. Paano ho ba? Okay, totoo yan. Una-una, no, siguro dahil kasi halos kakaumpisa lang naman din ng Klase, klase ngayon. opo. Sana talaga merong mga orientation about bullying. Kasi may mga eskwelahan talaga na may policies about bullying. Unfortunately, mas maraming eskwelahan ang walang polisiya tungkol sa bullying. Naku. Kasi yung iba, pag nagrereklamo, sasabihin nila, ay, sa labas naman ng eskwelahan nangyari yan eh. Kahit nasabihin mo mga pag tinanong mo, pare-para sila ng eskwelahan na kung saan sila nag-aaral. So sana yun yung magkaroon talaga ng magandang polisiya ang bawat eskwelahan. Second, siguro kasi nandito yung tinatawag nating concentric circle na pangyayari. Yung ibig sabihin, yung bang pag hindi ka nagsasalita ng English, dito ka, etsapwera ka. Pag ikaw salitang Bisaya ang etsapwera ka. So sana, di ba yung gano'n, na binibigyan talaga ng pagkakataon na hindi discriminate, talagang tinuturo na hindi ganyan ang pamamaraan. Kasi kung titignan niyo yung mga dati, hindi naman sinasabi na iba yung pamamaraan ng pagtuturo before. Pero people during that time, or yung mga estudyante during that time, sobra talagang tinuturo ang act of kindness and empathy. The ability ng isang tao or ng isang bata para maintindihan, pag may kapansanan ka, hindi mo dapat yan iaanuhan. Dapat yung... ano kaya, Dr. Camille, ang nagkukulang dyan eskwelahan, siguro medyo stricter at tighter na pag binuli mo isang bata, either kung verbal, warning ka na kaagad, last warning. Kung physical, kick out ka. May mga ganun pa ba tayo ngayon na warning pag minura mo lang, hayop ka mamaya, tamaan ka yung gaganon-ganon, tatamaan ka sa akin mamaya. Marami ganyan. Tama ka. Kasi meron kaming mga estudyante rin dito na mga bata. Ano mo sasabi nila, pag kinento nila, nabully si ganito, tapos sasabihin, anong ginawa? Inililipat na sa kabilang section. Ay, ganun lang? Ay, dapat may warning ka. Tawagin sa Amerika kasi, Dr. Camille, ipapatawag yung magulang. At sasabihin, warning yung anak mo, last warning ha. Pag nanakit, we're sorry, ilipat mo na ng eskwela. Dapat ganun para masabihan ng magulang yung kanyang anak na, uy, umayos ka dyan. Wag mo nang itigil mo na yan ganun. Totoo, tama yan, Kong. Dahil kasi una, hindi ko alam kasi kung sa public, pero sa private schools, alam ko pag pumasok, may mga handbook on rules and regulations sa ganyan. Kaya talagang malalaman kung may mga warning at saka suspension or talagang expulsion. Pero sa public schools, hindi ako sigurado sa ganyan. Marami Kung problema. merong mga ganyang policy o handbook na ibinibigay sa mga parents para alam nila na pag absent niya bullying, Kailangan meron siguro. talagang mga punishment or yung mga ganyang pangyayari. Tama. Anyway, Dr. Camille Garcia, psychologist. Maraming salamat po, Doc. We will be hearing from you soon. Salamat po. Ay, okay. Thank you din, sir.